Alright, welcome back mga kapitan. Magandang buhay ho. Welcome na naman at heto at maghati na muna tayo ng samut-saring balitaan patungkol ho sa mga kaganapan sa ating lipunan. Sa mga bago pa hong mga nanonood, isubscribe nyo na ang munting bahay na ito para ho dumami tayo at mas mapalawak pa ho ang ating paghatid ng mga impormasyon at komprehensibo na mga balitaan dito sa ating munting bahay, ang Danagan Balita News Update Reaction Video. At bago pa po ang lahat mga kabaitaan, bago tayo magsisimula, ito muna ang ating pampabuenas. Hindi pampabueset mga kabalitaan. Pampabuenas, pakinggan niyo po muna ito mga kabalitaan. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi. 5,000 pesos. Hindi mo today. Hindi, mukha akong bangang. Alright, so tuloy-tuloy na ho tayo dito mga kabalitaan. Alam niyo po ho ba, medyo mainit-init pa po ang balita ngayon na ating naririnig, natatanggap. Dahil marami ho sa mga bangag vloggers dyan na kinukontent na di umano binabatikos at wala na hong kinakatakutan, lalo na itong si Mema Sabi mga kabalitaan, na binabatikos ni Manong Johnny ang INC dahil wala na ho siyang utang na loob sa kanila. Diba? Yung kakitiran ng pag-iisip mga kabalitaan. At talagang pinagmamalaki ho nila dyan na may lumalaban na talaga sa INC. At ito'y binanatan ni Manong Johnny sa pamamagitan ng kanyang social media post sa kanyang personal account sa Facebook mga kabalitaan. Talagang saya-saya ho ng mga bangag vloggers, ano? Lalo na itong si Mema, lalo na ho itong iba pang mga vloggers na napakaubod ng pangit mga kabalitaan. Pasensya na kasi ganon din sila no? Ang dali ho nilang mag-alipusta ho mga kabalitaan. At dito sa programang ito ay talagang binalaan ho, no? Binalaan itong si Epifanio Labrador sa kanyang pang-alipusta ho kay Ka Eduardo V. Manalo. Kaya abang-abangan na lang ho natin kung ano itong babalaho para sa kanya. Kung magpapatuloy ho ito, malamang may kalalagyan itong Mickey Mouse na kapatid ni Bubuyog na asawa ho ni sino ba? Ni Mema. Ayun, kumpleto na ho sila mga kabalitaan. Well anyways, focus ho tayo dito kay Manong Johnny ay biglang bumahag ang buntot ng matandang ulupong din. Isang ulupong na matanda rin mga kabalitaan. Itong si Manong Johnny. Mantakin niyo po ay binabatikos kung kaya ba daw palitan, amyendahan itong nakasaad sa saligang batas. Patungkol ho ito sa impeachment para ho sa mga impeachable officials. Parang sa puntong iyon, parang naging tanga ho itong si Manong Johnny. Pasensya na po sa salita dahil talagang naging tanga ho kayo sa usaping ito dahil baka siguro naririnig nyo lang yung usapin at yun, pinapakinggan, binigyan nyo na ng komento kahit kayo personal, parang hindi yata kayo nakakapanood sa peace rally na yan. Di po ba? At nirerespeto pa rin natin si Manong Johnny kasi marami ho itong nagawa sa bansang Pilipinas. Makakaliwa din to dati. Mantakin niyo po, sariling amo niya, ama na kanyang amo ay siyang dahilan kaya napatalsik sa pwesto. Di ba? Natakot si Bongbong Marcos, kinuha niya si Enrile para hindi ho siya tratraidorin or hindi ho siya babanggain nito. Kaya malakas yung loob ni Bonget. Bonget? Ngayon, dito natin malalaman kung mga ugali ho ng mga bangag vloggers at itong si Manong Johnny ay walang pagkakaiba. Mahilig ho sila agad na humihingi ng pagpaumanhin. Nako po. Watak ng watak, hindi nag-iisip. Tuloy na pahiya sa sariling statement at biglang kumambyo ho itong si Manong Johnny. At binago yung statement niya at wala niya namang, hindi naman ho nakasalaysay sa kanyang statement. Nung unang statement niya na binigay ho sa kanyang pag-post sa social media
Facebook account niya na handa ba ang taong bayan kung maniwala tayo sa peace rally ng INC? Sa magiging resulta ho nito? Dito ho daw natakot si Manong Johnny pero hindi niya po ipinaliwanag ito sa pangalawang statement. Kasi mahilig yan sila. Yung mga grupo ni Bongit, mahilig ho talaga pag may maririnig putak ng putak. Hindi ho magkakandak ng investigation. Dapat may sarili ho silang gagawin para ho imbestigahan upang malaman kung totoo ba ang kanyang naririnig. Sa bagay, si Manong Johnny naman ho, talagang pagpaumanhin lang ho natin yan kasi nga gumagamit na yan ng hearing aid mga kabritaan. Kasi bingi na ho yan si Manong Johnny. Pero hindi po yan Pepe yung Pepe bingi lang, yung si Bongit at saka si Tamba. Hindi yan Pepe si Manong Johnny. Nakapagsalita pa nga Bingi lang, bingi. Kasi nga matanda na dahil sira na siguro yung eardrum niya or ano ba yung sira doon. At na siya, hearing aid mga kabitan itong si Manong Johnny. So, dito nga, talagang napalunok ko sa sariling kahihiyan itong si Manong Johnny. Tapos ang lakas ng loob pa ng mga bangag vloggers na tinatawanan yung mga DDS vloggers dahil nagtanga-tangahan daw. Hindi daw nakakaintindi sa pahayag ni Manong Johnny sa unang statement. Yung amo nga nila mismo yung nagtanga-tangahan diyan sa statement nila Biglang binawi siguro, napanood niya na yung rally kaya iniisip niya na siguro mali yung statement ko, hindi pala yun maganda. At yung rally mga kabaitaan diyan sa INC hindi nagsasabi na amindahan nila yung batas ng ating konstitusyon. At hindi nagsasabi na nagrarally sila dahil sila ay against nitong impeachment na gagawin ni Tamba dyan sa mayabang kapulungan. Ang ginawa ng INC, paulit-ulit na lang tayo nagpapaliwanag para maintindihan ng mga mahina yung comprehension ng mga walang pinag-aralang mga bangag vloggers, ay ang pagrarally dahil nga sinuportahan ang unang statement ni Bongbong Marcos. Dahil ayaw niya sa impeachment sa panahon na punuhong problema ng ating bansa. Tapos sasabihin na ito ay namumulitika yung INC. Sino bang hindi tanga sa inyo? Talagang politika ho ito, usaping politika ito. Kaso nga lang, mga profesional ho yung INC, dinadaan ho sa tamang proseso. Dinadaan ho sa diplomasya ang pagrarally, kaya may peace rally o rally for peace sa ating bansa sa nakaraang araw. Dahil ang pinag-uusapan dito ay problema ngayon sa politika diyan sa Kamara. Dahil wala na ho sila sa kanilang matinong pag-iisip. Nilamo na ho ng makapangyarihang salapi ang kanilang mga utak diyan. Nagpapaalipin sila sa pera na hindi naman ho sa kanila ay pera ito ng taong bayan. So ngayon po mga kabalitaan, papanoorin niyo po buo itong naging pahayag ng saganang mamamayan. Kayo na pong humusga ho dito at kayo na pong magbigay ng komento sa baba. Leave your message mga kabalitaan at atin po niyang babasahin. So talagang hiyang-hiya ho itong mga grupong bangag vloggers. O ngayon, ano na naman kayang ikukontento nila sa naging pahayag ni Manong Johnny? Itong si Mema, tuwang-tuwa pa. Dahil wala na daw utang loob si Manong Johnny sa INC, kaya binabanata ni Manong Johnny yung INC. Tingnan niyo po yung kakitira nito at kabangmangan at kabubuhan. O ngayon, bumaliktad yung kanyang amo. O sino ngayon ang mangmang? Sino ngayon ang napahiya? Sino ngayon ang bobo? At sino ngayon ang walang hiya? Di ba? Dito natin malalaman na kulang ho sila talaga sa sinasabi nating pangungulekta ng sapat na mga impormasyon na may sana gagamitin nila for reference na hindi ho sila magiging tanga sa kanilang content reaction ho nila. So ito, panoorin ho natin. Pasensya na, ulitin ko po. Yung mga katagang iyon ay binabalik lang ho natin sa mga bangag vloggers. Dahil para ho sa kanila ho yan, deserve nila ho makakatanggap ng ganong mga masasakit na pananalita dahil sila ay wala na ng kontrol sa kanilang mga pambabastos sa mga DDS supporters, vloggers at sa mga kalyado ni Tatay Digong Duterte. So masakit isipin dahil yan ay katotohanan.
Alright. So, itutuloy ho natin ito mga kabitaan. Yung programa ng Saga ng Mamamayan, iiwan ko sila sa inyo. Manood lang ho kayo at namnamin ang mga magagandang komento dito sa dalawa na ito mga kabalitaan. Lunes ngayon. So, isang linggo na po, makalipas ang National Rally for Peace, ay marami na hong mga developments ang nangyari sa ating bansa kaugnay niyang ginawang pagtitipon na yan, Jen. Ayan, oo. Sabi ng iba, ano ngayon? Parang ngayon. Ano daw nung nangyari? Ikaw lang, hindi mo ma-appreciate siguro yung mga nagpo-post ng gano'n na may nangyari ba o wala. Well, tignan natin sa ating mga kababayan at kung ano po ang naging resulta, naging bunga nito. Ano ha? At yun namang ang atin din paggalang at pagrespeto, Nelson, ano ha? Doon sa mga nag-rally naman nitong weekends, di ba? Na sila naman ay pro-impeachment. Yun sana ang hinihingi natin no? Kung may nag-rally po para tutulan ng impeachment, hindi igalang natin, irespeto natin. Sapagkat yan ay inaayunan ng ating saligang batas. Di ba? Yun namang mga tumutol, pro-impeachment sila. Di ba? Ayaw nila sa opinion ng Pangulong Bongbong. Di igalang din natin sila, Nelson, di ba? Yun ang ginawa nila. Noon pong araw ng Sabado, ang balita natin mula Rotonda, Pasay hanggang Monumento sa Caloocan ay hindi umuusad ng sasakyan. Hindi, oo. Talaga Traffic namang talaga. punong-puno ata ng tao ang EDSA. Hanggang Quiapo nga Ang tao? ang traffic. Ang Ayun po. Lagi na ba? Wala, may mag-rally man dyan o wala. May traffic naman dyan. Kanya-kanya ho yan. At pagkatapos, nailabas niyo po yung inyong saloobin. Noong nakaraang Lunes, inilabas din po ang saloobin ng ating mga kababayan. O wag na natin pagtalunan kung sino ang marami, sino ang kaunti. Di ba? Siguro yung tinig, yung inilabas niyo pong mensahe. O, di tingnan natin kung ano magiging epekto sa ating mga kababayan, di ba? Respetuhan tayo, galangan tayo. Ang problema yung iba dyan, ayaw igalang yung opinion. Tama. Respetuhan ho tayo. Kaso wala sa kanila yung salitang yan. Wala ho sa kanilang mga pagmumuka kung sabihin mong magrespetuhan tayo, maggalangan tayo, mas lalong magagalit ho yan sila. Ganun ho yung utak talangka. Yung mga bangag vloggers, mga kabalitaan. Ganun ho yung kakitiran ho nila. Ganun ho kawalang grado itong mga iilan sa mga bangag vloggers. Mantakin niyo po, vloggers ng mga sumusuporta ho na mga social media influencer, mga kabaitaan. Si Malutikia, Mamalutikia, si Shelo, hindi naman nagpapakita pero parang tunog na rin. Di ba? Matatalino ho yun sila. Professional ho. Sino pa ba? Marami. Jason sa... sino pa ba? Yung nakasuhan na daw si Jason sa talagang kakasuhan ho nila yan, yung mga matatalinong sumuporta ho sa Duterte. Dahil hindi ho nila patatahimikin yan, talagang mananaig talaga ang kabutihan. Kaya ayaw ho nila itong payagan na manaig yung kabutihan, yung kasamaan yung gusto nilang mangyari na manaig, mga kabaitaan. Sino pa ba? Yung sa SMNI, yung mga abogado ho dyan, si Ka Eric Celis, yung kasama niya. Ang daming matatalino, marami pa po mga silent na matatalino na supporters sa mga Duterte. Hindi lang yun kumikibuhin sila, pero pagdating ng tamang panahon, makikita niyo po yung bulto-bultong mga matatalinong supporters ng mga DDS. Tandaan niyo po yan, mga kabaitaan. Sisi ho yung mga vloggers, tingnan niyo po. May isa ho diyang vloggers dyan na napakapangit yung muka, napakapayat. Sabi pa niya sa akin, iuuntog daw niya yung ulo ko sa pader. Kung wala naman siya sinabi kung magkita kami. Pero hinihintay ko lang na hahamunin niya ako na makipagkita ho siya sa akin. Talagang yung kamay nito, mga kabalitaan, hindi pa makakadapo sa balat ko, ay talagang babaliktad to, mga kabalitaan. Baka hindi niya alam yung Jeet Kune Do at Jiu-Jitsu, mga kabalitaan. Pag wala kang kaalam-alam, boy payat, boy adik, hindi ko lang i-mention yung pangalan nito. Kung wala kang alam sa self-defense, huwag ka nang magpapanggap. Kasi mahiya ka sa balat mo. Baka yung kaluluwa mo ay lalabas na lang bigla sa katawan mo at masusubukan mo yung empty hand doon natin, mga kabalitaan. Uuntugin yung ulo ko daw sa pader. Uy, lakas magsalita. Ganon ba yung mga vloggers ngayon ng mga bangag? May isa pa dong grabe magmura, pinagmumura si Attorney Sal Panelo.
sa isang bubuyog na vlogger, mga kabataan, na daming kamukhang mga hayop, may bubuyog, may kalabaw, ano pa, may gorila, lahat-lahat magkamukha ho. So ganyan ho sila mag-vlog, mga kabataan, mang-alipusta, mambabastos, mag-PPI ho, mumurahin ho nila. So makikita ho natin, hindi naman sana natin sila papalagan. Kaso, pag hindi kasi tayo pag hindi tayo kikibo, ay parang sinasabi na ho natin na wala tayong kakwenta-kwenta. Maganda lang pala tayo sa mga salitang ganito, ganun. Pero pag hindi mo kayang palagan, ito pinalagan na natin yung mga ganitong usapin. Di po ba? Pero walang personalan ho ito. Pero iniintay ko lang yung isang payat na napakamaraming butlig sa mukha. Ang pangit pa ng kanyang pagbablog, walang kaalaman-laman, napakapayat pa, baho pa ng hininga man, ang itim pa ng labi. Siguro batak na batak lagi yun. Ang itim ng labi niya, tingnan yung labi ko. Kumpara nyo, pulang-pula to. Wala ho itong bisyo, mga kabalitaan. Bigotit balbas pa lang, ulam na. O ano, pahiya kayo dyan? Kayong mga vloggers na wala kayong mga grado, wala kayong pinag-aralan. Pakita mo nga kung anong mga accomplishment nyo sa buhay nyo. Di ba? Yun ang masakit. Katotohanan ho kasi yan mga kabaitan. Tayo, chill lang tayo dito. Chill lang. Alipustahin man tayo, sumagot lang tayo. Walang nang personalan na ikaw mamimersulan sa kanila. Ibabalik lang, ibabato lang. Kung anong ibinato sa'yo, yun din ang ibabato nyo sa kanila, mga kabalitaan. Para patas, no? Para patas yung labanan. So, sa usaping ito ngayon, parang sila ayaw nila ng respeto yung mga vloggers, puro kabastusan yung mga pinagsasabi. Di po ba? Ano ngayon? Napahiya kayo kay Juan Ponce Enrile, mismo yung amo nyo rin dyan. Bumaliktad. Biglang kumambyo, humingi ng pagpaumanhin sa INC. Yun, isa sa katangahan yan na gawain sa isang tao, mga kabalitaan. At paninindigan ng isang tao. Para bang ang gusto nila ay sila lang ang may karapatang magsagawa ng rally. Yun. At kung magrarally ka, gusto nila, sasang-ayon ka doon sa dapat ganito, pag magrarally kayo, ganito dapat ang gagawin. Gusto nila yung kanila pang opinion, eksklusibo lang, sa kanila lang, Oo, para nga, bagang kapag ibang tao nagbigay ng opinion, hindi, balik kayo, hindi kayo dyan, huwag kayong ganyan. Oo. Bakit? Bakit? Nasaan na po ang katwiran? Kaya nga tayo katwiran for katwiran. Ang masama Diba? dyan, Jen, may ilang tao na para bang katapusan na ng mundo kung hindi niya mababatikos ang rally na Ganon? na lahat na ng pati yata kaluluwa niya, isinanglanan niya dyan. Para lang mabatikos yung ginawang pagtitipo na lahat na ng klase ng pinakamasasamang salita ay nasabi na niya kahit yung hindi pa na-imbento. Diba? Alam mo, kasi diba, dalawang bagay diba yung binasa din ng Arnold Tumanen Diba? Yung kapangyarihan sa taas, saka yung kalaban naman. Ayun nga. Diba? Diablo kasi. Diablo. Ay hindi natin inaasahang magsalita ng maganda. Yun Diba? na nga. Yung ilang tao na lahat na yata ng kasamaan ay nabanggit, di ba? Totoo. Alam mo, buti-buti pa nga ang Diablo, Nelson Minsan nga, nagsasalita pa ito ng kabutihan para makapanloko ng tao Itong sinasabi natin. Pero itong binabanggit mo, talagang mukhang wala. Ayun nga. Ang talagang bumubula ang kanyang bibig sa masasamang pananalita. Tayo naman, wag na nating anihin yan, intindihin. Hindi, mayroon lang ako siya na bahala dyan. Ako naman isang akong analogy, Nelson. Oo. Ito, analogy na naman ito. Pasensya na po sa mga kumakain. Humihingi na ako ng pamanin. Di ba, pagka minsan sa kalsada, may nakita ka nakatumpok ng dumi. Diba pag nakita mo, walang alingasaw di ba? Pero pagka yan, nasagi mo, natapakan mo. Get 0.9% APR on 2025 Mga ngalingasaw yan, di ba? Mga ngalingasaw yan. Kaya pagka pinansin mo, pinuna mo, yung mga ganyan, parang tumpok lang ng dumi yan Na kapag nasaling mo, umaalingasaw, lalong ganyan na nangyayari. Ano ho ang ginagawa ng iba para hindi mangalingasaw yan, Nelson? Di ba? Yung tumpok ng dumi pinag-uusapan, Kapara yan po hindi mangalingasaw, tinatakpan ng lupa yan o kaya ng buhangin. Di ba? Tapos dadakutin mo, dadaspanin mo para walang amoy. Oo nga. Yan, ganun lang. Yun ang pinakamabuting doon.
gawin doon sa kung dumi ang pinag-uusapan. Sana dumi nga lang. Pwede i-plus. Yun na nga. Kung tao, hindi pwede Ganon. Hindi mo pwede i-plus. Kaya nga, ang atin, huwag yun ang pansinin para Yun hindi, nga. hindi mga lingasaw. Di ba? Kasi expected naman Diba? Noon pa man, wala pa kang ginagawa, alam na natin diba? Totoo. Na may ganyang lilitaw. Kaya move on tayo. At pero yung latest ngayon, Nelson, humingi na rin ng pamanhin. Yun di ba yung binabanggit mo? Lagi namang humihingi ng pauman. Ano na Hindi ko raw? alam kung totoo. Kung totoo nga yun. Pero ako nga, kaya nga ako, hindi ko na masyadong pinapansin yan dyan. Kasi nung binabalikan niya ang kanyang buhay, Nelson, yung kanya palang kamag-anak ay kaanib sa organisasyon na kanyang tinutungayaw. At saka may mga tao pala nakagawa ng mabuti sa kanya na yun ang pinagkakautangan niya na loob. Yun nga dyan. Sa panahon ngayon, wala na siguro na hindi ka, Pilipino, na walang kamag-anak. Ay, totoo. Diba? O kaya kaibigan, kakilala, o kaya ay tumutulong na isang kaanib. Yun na nga. Sa... Ang nabalitaan ko, Nelson, nung isang araw tumalon daw sa bintana yun, yung tao na yun. Bakit? Nakita niya yung anino niya Akala niya sa takot na ng tao. Hindi niya namalayan. Anino pala yung nasa likod niya. Napalundag daw sa bintana Puntakin mo pati anino niya, kinatakutan niya. Kaya natataka na yung mga kapitbahay. Bakit pa si ganito ito lumundag sa bintana? Yun daw. Natakot. Sa takot niya, kami niya ba? May sumusunod sa akin Meron aja taong maitim na kalun sumusunod sa akin. Oo, kanina pa yan Ayaw akong Yung pa lang lubayan. sa palengke, nakikita ko na nasa likod ko. Yung pala anino niya. Anino pala yan. Talagang susunod yung anino. May matakin na hanggang sa bahay. Ay, sinusundan ako Kaya pati sa bintana, napalundag daw siya. Ay, naku, mabuti wala natapakang pako na may kalawang Kung nakatapak ng pako na may kalawang yun, tetano inabot nun Ano ha? Malamang. Ngayon, pero siguro, Jen, ang mas magandang pag-usapan at i-discuss ay yung may mga punto, di ba? Yan. Kasi yung mga pagsasabi ng mga walang katuturan, hindi mo na dapat nasagutin yun. Totoo. Di ba? Ako lang kasi, Nelson, alam mo naman tayo, tayo nga, ang ating binabanggit, tayo aglahiin na tayo ng gusto mo tapak-tapakan nyo, dapurakin nyo na po kami dalawa ni Nelson Wag lang yung taong ginagalang at nirerespeto namin. Ano ha? Dahil kapag ginagawa nyo po yan, sumusulak ang dugo sa dibdib namin Mayroon tayong ito po, sinasabi namin. Kami ni Nelson, dapurakin nyo na ho kami, sabihan nyo na kami ng hindi magagandang salita, tatanggapin ho namin yun baliwala sa amin yun, bahagi ng ating tungkulin yun bilang broadcaster, Nelson, meron tayo talagang makakakontra ng paniniwala at saka ng opinion, pero yung taong nire-respeto at ginagalang po namin, pagsasabihan nyo ng hindi maganda, ay ibang usapan po yun. Ano ha? Wag po. Parang awa nyo na. Ano ha? Dahil yun pong parang awa nyo na sa sarili nyo. Dahil yun pong taong yun ay hindi nag-isip ni kaunti mang masama. Ano ha? Sa kaanib man o sa hindi kaanib sa loob ng organisasyon na amin po kinaaniban. Yan. Please lang po. Ano ha? Yan ang ating mensahe doon sa mga tao. Yun ang pinaka malaking katanungan kung yung mensahe na yun ay may laman ba o wala. Malamang may laman ho yan, kaya huwag nyo pong aalipustahin itong si Ka Eduardo Manalo. Yun po yung mensahe Okay lang ho kami. Basta si Ka Eduardo, huwag lang po. Huwag lang po. Kasi maawa kayo sa sarili ninyo. Yun, malaki ho yung babala diyan kay Epifanio Labador, mga kabalitaan. Taong nag-iisip ng ganyan. Baka kasi may sumunod pa Baka kasi may sumunod pa. Yun po. Tuloy mo na yung Ang sabi nga kasi Nelson halika kayo, magkatwiranan tayo. Katwiran por katwiran. Diba? Ano ba yung matalinong katwiran na gusto mong banggitin sa ating palatuntunan? Siguro ito na lang dyan kasi itong taong ito ay dinadakila din naman ng marami, di ba? Siguro ang mas ginagalang, nirerespeto. Oo, ito na lang siguro ang pag-usapan natin. Yan. So, sa bagay, ito po ay na-discuss na natin nung last week, di ba? Oo. Nung magpahayag ito pong si
Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile Yan. na siya ay para bang ang kanyang intonasyon ay natatakot siya sa magiging resulta ng ginawang National Rally for Peace. Jen. Yan ang magandang pag-usapan. Magandang panoorin ni Mema. Mema, manood ka dito ha. Para makapag-isip-isip ka rin ng kahit papaano ng tama. Kasi talagang masaya ka nung binatikos ni Enrile itong INC. Yun pala, sa bandang huli, mali pala siya. Mali pala yung natanggap niyang impormasyon. Nakuha mo ba yan kay Enrile, yung pagiging chismosa at pagiging fake news mo? Nakuha mo ba yan kay Enrile? Kasi parang kumambyo na dito sa Enrile. At hindi man niya inamin na mali yung kanyang unang post, unang statement, pero sounds the same na po yan, yung kanyang pagbawi at pagbigay ng panibagong statement. Eto, tuloy natin to. Di ba? Kasi nga, nangangamba siya. Tingnan natin, baka nga naman totoo na mapanganib yung ginawang rally, di ba? Kasi nung nakaraang linggo, ay sinabi ho niya na nagtanong siya. There is a big question, sabi niya gano'n. Meron anyang isang napakalaking katanungan. Sa nangyaring National Rally for Peace. Ayun nga daw yung handa ba ang mga Pilipino na tanggapin ang hindi maganda at pangmatagalang epekto ng ginawang rallying ito? Parang doon pa lang, hindi siya nagtatanong at hindi siya humihingi ng sagot at kundi sinasabi niyang hindi magandang epekto nito. Saka ang rally ba anyang ito ay magbabago ng ating Hindi, yun ang sinabi niya. Handa ba tayong baguhin ng isang grupo ang konstitusyon, ang saligang batas at salungain ang rule of law para lang sa isang tao o para sa isang grupo ng mga tao? Sasagutin ko na po, Manong. Hindi po. Sapagkat hindi naman kami mambabatas Hindi namin babaguhin yan. Hindi namin, at kung kahit mabaguhin, gusto namin baguhin, hindi namin magagawa. Hindi naman po kami mga mababatas. At numero uno, na hindi naman yan ang layunin ng ginawang rally. Bakit ho ba nagsagawa ng National Rally for Peace? Nandun na ho, for peace. Bakit ho nagkaroon ng para sa kapayapaan? Dahil kung matatandaan ninyo, matindi ho talagang alitan ng mga namumuno sa bansa natin. Hindi ba? Nagkaroon nga ng mga statement na halos mauwi sa patayan Hindi ba? At ang sabi ng Pangulo, papalagan ko yan. Totoo. Pero sa kabila nung palitan nila ng matitinding salita noon, nagsalita din ng presidente. Kasi dyan, kung sana ang sinabi natin ay panig tayo kay BP Sara na ipapapatay niya ang presidente, pangit yun. O kaya naman, panig kami kay Bongbong Marcos sa sinabi niya, papalagan ko yan, away pa rin yun. Pero ang pinanigan ho namin at sinuportan ay yung sumunod na statement ng presidente. Ano ho ba yun? Ang sabi niya, huwag muna tayo mag-impeachment. Kasi maraming nagugutom, maraming problema. Pag nag-impeachment tayo, hindi natin mabibigyan ng sapat na oras ang mga problemang ito at kung ituloy man ang impeachment, para kanino? Sinong Pilipino ang makikinabang? Wala kahit isa. Yan. Doon sa paliwanag niya yun, naniwala kami. Di ba? Naniwala tayo. Kaya yun po ang ating pinanigan at sinuportahan. Hindi yung mga naunal ng statement. At naniniwala tayo kapag pinanigan natin yung statement na yun, matatamo ang kapayapaan ng bansa. Kasi magkakasundo sila, hindi ba? Totoo. Ang tanong doon pa doon, Nelson, tinututulan ba natin ang impeachment? Hindi. Hindi naman natin tinututulan ng impeachment Pumayag lang tayo doon sa sinasabi ng Pangulo. Na wag muna ngayon. Masama ba yun? At ang katunayan, Nelson, ito'y naging bahagi ng talumpati dyan sa National Rally for Peace. Ayun. Na ito po, ang nagpaliwanag, isang abogado, isa pong kapatid namin sa iglesia, at isa pong mambabatas. Teka, ang tanong, Jen. Akala ko ba hindi yan political rally? Bakit nagpasalita kayo ng isang politiko? Ayan. Ang malinaw na sagot po dyan, mga kababayan, una, ang pinayagan doon, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Si Kong Dante Marcoleta po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sino ang dapat magpaliwanag? Abogado, Nelson. Si Kong Dante Marcoleta po'y abogado. May kaalaman sa batas. May kaalaman sa batas. Sino pa po ang dapat na magpaliwanag? May walang dilit iba sapagkat si Kong Dante ang mismong naroon
naroon po sa mga pagdinig ng Kamara de Representante. Sa mga naunang panahon. Yes. O pagkakataon. Hindi po siya nagsalita doon bilang isang politiko, kundi bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo, bilang abogado, at siya po higit sa lahat na may kabatiran, ano nga ba ang nangyari doon sa loob ng Kongreso? Para maipaliwanag. Iyon. Oo. Ano ba sinabi? Kong Dante, doon ho sa inyo naging talumpati dyan sa Luneta. Tutol ba tayo sa impeachment? Sige nga po, pakinggan natin na naging pahayag ni Kong Dante Marcoleta. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment, sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Akala ko hindi na Ayun, Nelson, ang linaw. Oo. Narinig kaya ni Manong Johnny? Manong Johnny! Ang problema kasi kay Manong Johnny, napapansin ko naka-hearing aid na, Nelson eh. Mahirap na makarinig. Oo nga, baka kasi kako nakikita lang niya yung larawan, hindi niya gaanong nauulinigan yung sinabi ng mga nagsalita doon sa sa National Rally for Peace. So ang malinaw doon, ang sabi ni Kong Dante, Yan. ay Hindi tayo tutol sa impeachment. ang Iglesia ni Cristo ay hindi tutol sa impeachment. Yes. Pero, isa pa. Baka hindi na ulinig mabuti. Oo, tutol, hindi tayo tutol, pero dapat gawin sa Tama sundin ka ang pa- rule of law. Yes. Dahil kung hindi susundin, magbubunga ng, masisira nga yung kapayapaan. Yun ang Dahil magugulo. Yun ang paksa ni Kong Dante. Oo. Yung rule of law, sundin. Kaya nga ang for rule of peace law. di ba? Yes. O, sige nga, Sige, ulitin natin. para baka nakalimutan. Yung mga kasama yung mga kaibigan ko, yung mga security ni Manong eh. Ano nga ba pangalan ito? Tagal kong kasamang maya sa radyo. Ang tagal ng programa sa atin yan eh. Kuya, pakilakas mo nga na konti yung volume. Yung, Todo mo na. Oo. Todo mo. Itapat mo sa hearing aid. Yan, para marinig ni Manong Johnny. Ano ho? Ayan. Sige nga, ulitin natin. Kong Dante, pakiulit nyo nga po. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment, sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Yun. Malinaw pa sa malinaw, Nelson. Di, sana ay narinig. Pero ngayon, Nelson, ang latest, ito. Noong linggo, ay mayroong konting kambyo si Manong Johnny. Nabasa mo ba yung kanyang... Hindi nga eh. Ito. Hindi. Kinuha ko yung papel. Anong sabi ni Manong? So many people, especially members of the Iglesia ni Cristo, or members of the INC, yan po ito yung binabasa ko. Pinost pala niya kahapon, alas 12:20. Ayan ha. We're so reeled. R-I-L-E-D. Tinignan ko sa sa Google galit na galit daw pala yon. Okay. Ang ibig sabihin Aha. and angry at me for the post I made recently about the INC Peace Rally. I would like to explain why I made the post. I made that post. So may paliwanag. Yes, I'm not against the INC. I am fully aware that is O ano na, Mema? Klaro na ha. Sabi mo, binatikos ni Manong Johnny itong INC dahil wala nang utang na loob si Manong Johnny at pwede nila magawa yung kanyang gustong gawin at pambabatikos sa INC. 'Di ba? Tanga ka rin. 'Di ba? Ub ka rin. Oh. Ano na? Kayo nagmamadali kayo eh. Hindi niyo talaga hinihintay yung tamang pagkakataon. Sabi pa na, klaro naman dito, I am not against the INC. I am fully aware that in this country, everyone, religious or not,
is entitled to exercise the right of the people to peaceably assemble and petition that government for redress of grievances. Yun po. Klaro ho yan mga kabalitaan. Ayaw nyo lang kasi marinig at ayaw nyo lang talaga na gagawin yung peace rally ng INC dahil kayo ay natatakot. Ngayon, sinusuway at iniiba nyo kahulugan ito. Sabi si Manong Ted, si Manong Johnny na ngayon nagsabi na we are entitled to exercise the right of the people to peaceably assemble and petition the government for the redress or grievances. Klarong-klaro ho yan, Mema. Tingnan mo. Ewan ko lang kung naintindihan mo ba yung sinasabi ho dyan, mga kabalitaan. In this country, everyone, religious or not, is entitled to exercise the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. There is no yan. Tama ba itong para sa may binabasa ko? Tama. Sige. Tama. Hindi na laki-lakihan itong sulat dito sa ang liliit. There is no question that the INC Peace Rally was a peaceful assembly. Tama yun. Yan. But, were there grievances Meron bang mga... to be redressed? May mga hinaing ba na hinahanapan ng solusyon? Pardon me for my impression to me. There was none. Sa tingin niya ay wala namang mga hinaing na sinasabi. Kayo nga Mamaya, po. paparinig natin. Wala ho bang hinaing ang taong bayan, Manong? Mamaya. Baka nga kasi ang diferensya, hindi nyo narinig ang hinaing ng taong bayan, Manong eh. Ano ha? Ayan. Pardon me for my impression. To me, there was none. To me, although it was well-intentioned, the peace rally was more like a political pressure to hinder a separate and independent department of the government to perform a constitutional duty. This was evident from the speeches delivered in that rally. Mukhang sa hinala ko, mukhang hindi talaga napakinggan ni Manong yung kabuuan ng rally. Sabi nga ng isang sumusulat din ng opinion sa mga payagan na babae ito eh. Sabi niya, Manong Johnny, 4 na lang po yung nagsalita. Hindi naman tumagal, hindi niya pa pinakinggan ng buo. On the other hand, ito yung bandang huli, yung huling para po. On the other hand, the President, as the duly elected Chief Executive of the land, and one of the 3 independent and separate branches of our government, has the power and duty to coordinate with the 2 other branches of our government to achieve and maintain a unity and harmony in the efficient operation of the government and our society. No one can do that officially except him. Ano yung sinasabi niya dyan? Ba't niya piniliwanag yung handa ba tayo para sa matagalang hindi magandang resulta ng... Parang kinalimutan na niya dyan, di ba? Parang iniwan na niya yung una niyang salita na yun. Hindi niya sinabi, ano yung pangit na magiging resulta niyan na hindi handang tanggapin ng mga Pilipino? Kasi doon sa talumpati at mga naging pahayag, ang gusto natin, ang tao magkasundo, magkaroon ng kapayapaan. Yun po yung hinaing ng taong bayan na isinatinig doon sa National Rally for Peace, Manong Johnny. Opo, masama po ba? Ano ho ang nalabag doon? Masama ba na ang taong bayan magsabi sa gobyerno, oy, pamahalaan, medyo naghihirap na kami, baka pwedeng kami ang asikasuhin ninyo. Huwag kayong magtalo-talo, huwag kayong mag-away-away. Diba? At doon sa huling bahagi, napansin siguro natin, tanging sabi niya, sa kabilang banda, ang Pangulo lamang na siya lang mag-isa. Opo, ang makagagawa nito. Paano napansin niyo po, mukhang nakalimutan niyo, silang dalawa nga nung Pangulo at Pangalawang Pangulo nag-aaway eh.
Di ba? Oh, sino bang kaaway ng Pangulo? Sino bang kaaway ng pangalawang Pangulo? Silang dalawa. Yung dalawa po nag-aaway, Manong. Kaya ang taong bayan lumitaw. Oho. Huwag kayong mag-away, tigilan nyo yan. Oho. Wala po munang bangayan. Asikasuhin ng bayan. Oh, ano po ba? May masama bang sinabi doon sa ginawang rally? At sabi niya, no one can do that officially except him. Wala daw niya makagagawa nito maliban sa ang ating Pangulo. Ang sinasabi niya dyan ay kung sino makakapigil doon sa impeachment. Oo. Diba? Kasi ang sabi niya dito ay Pangulo lang. Kasi i-coordinate niya yun eh. Totoo. Yung dalawang branch daw po ng gobyerno, ang tinutukoy niya, ang judiciary at saka yung... Legislature, tsaka siya. Yan, oo. Pati yung, tama. Tatlo sila yan eh. eh. Di ba? Tatlong sangay ng ating pamahalaan. Oh. Ang problema ho, ang nag-aaway nga eh. Parehong executive. Executive eh. Sino pwede magpabati doon? Aywan ko lang po ha. Aywan ko lang. Kami ko naman eh, Manong, kung sa inyo pong karanasan, wala. Baka kung ikukumpara po, lingal lang kami ni Nelson. Ito pa dyan. Baka buto lang ng Hindi, bundok. ito itatanong ko kay Manong Enrile, Manong Johnny. Halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos sa mga susunod ay nagsabi na 2 months ago, my husband ditched Viagra. portado ko po ang mga magsasaka. Oo. Palakasin natin ang produksyon ng mga magsasaka na yan. Oo. At nagsalita rin kami, suportado namin ang Pangulo. Tama ang kanya sinabi. Tama ang kanya sinabi. Oo. Bilang katunayan, mga magsasaka na kaanib namin ay lalabas kami para ipakita na suportado namin siya. Oo. At nang sa ganun ay malaman din ng mga magsasaka na dapat tagilan na yung importasyon, smuggling na yan. Sasabihin din ba ni Manong Enrile na huwag niyo suportahan ng Pangulo. hindi niyo yan trabaho. Siya lang makakagawa niyan. Magkakaroon kayo ng bad president. Bad na nga yung president. Gagawin pong bad. Hindi ba? Yan ang sinasabi natin. Dapat nag-iisip din tayo na saan ba nagmula yung rally na yon, di ba? Yun ay pagbibigay ng suporta nga sa presidente na gusto niyang wag maistorbo ang mga departamento ng gobyerno yung para mga sa sakay ng kapakanan ng pamahalaan. tao, di ba? Tama. Tapos sasabihin mo na wag. Parang pinipigilan ka di ba? Masamang halimbawa rin yung ginawa masamang natin. halimbawa, Bakit? Ako yan ang hindi ko maubos maisip. Paano pong naging masamang halimbawa at paano pong naging pressure ito sa administrasyon? Ako po, tama, pressure yun sa gobyerno na magkasundo, Nelson. Pressure po yun sa gobyerno na kayo'y huwag mag-away, huwag kayo magbangayan. Mali ba yun? Dapat po, mamamayan tayo. Yan ba ay may pangmatagalang masamang epekto sa bayan? Ang alam ko, pangmatagalang mabuting epekto. Kasi nagkakasundo, di ba? Yun. Ang alam ko na masamang epekto pagka pinag-away mo. Dito ho natin talaga masusukat ang kabuluktutan ho nila diyan sa Malacanang at sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Mantakin niyo po, itong ginawa ng INC ay masama daw yung magiging resulta ho nito, yung matagumpay na rally ho nila. Tingnan po, napakabaluktot ho ito. Talagang hindi na ho tayo pala magtataka sa mga bangag vloggers na baluktot din yung kanilang paniniwala. Dahil ay namana po pala nila ito kay Manong Johnny mga kabalitaan. Sobrang napakabaluktot. Yung kanyang opinyon ni Manong Johnny ay isang katangahan huyan mga kabalitaan. Ewan ko lang po ba, opinyon ko lang po ito, kung kanino ho siya nakikinig o sariling opinyon niyo po ba ito? O baka may nagsusulsul ho sa kanya na dapat dapat ang mangyayari at itong dapat sabihin natin sa INC. So kabaluktutan ho mga kapitan at katangahan po yan ang naging statement ho ni Manong Johnny diyan mga kabalitaan. Kaya naging katanga-tanga din at kamangmangan ang mga bangag vloggers dahil diyan do sila kumukuha ng impormasyon. Kontakin niyo po naman yung mga dokumentong nakuha ni kung Sid Ungab ay fake news daw, fake information.
tingnan mo yung kabangagan ng ating presidente, mga kabalitaan. Tingnan mo po yung katangahan ng kanyang statement. Kamangmangan ng kanyang statement. Ha? Nasasabihin na fake. Yan ang galing naman yun sa vice cam yung document diyan sa camera. Tapos sasabihin na fake news. Wala nang masabi fake news. Talagang hindi na tayo magtataka sa Malacanang. Sobrang daming bangag pala diyan, mga kabalitaan. Tama nga yung sinabi ni Maharlika, at sobrang daming bangag diyan sa Malacanang. Ayun, tingnan niyo yung mga rason nila, pangangatwiran. Ha? Ang kanilang mga pangangatwiran karon ay puro katangahan, mga kabalitaan. Ha? Kamangmangan yung kanilang pangangatwiran. Matataas naman sana mga alam nito. Mga edukado naman sana, pero yung kanilang mga pangangatwiran ay katangahan yan, mga kabalitaan. Hindi nag-iisip ng tama. Tama itong dalawang to. Ayun. O kaya pinatalsik mo ang isang nakaupong presidente. Katulad ng ginawa mo noong 1986. Di ba? Ikaw ang Di ba? Ininsulto na. Nakatikim na ng maanghang na salita itong si Juan Ponce Enrile. Hindi ko natatahorin tong manong kasi wala naman pala tong kakwenta-kwenta eh. Magkasarilin din naman to eh. Binanatan ka ngayon ng dalawang yung duo na ito. Kasi yun naman talaga ang totoo. Sabi ko nga, ang pinakamasakit ay ang katotohanan. Nagmamarunong to si Enrile. Ngayon, yung nagpapalabas ng statement niya, katangahan yung statement na kanyang pinalabas dito, mga kabalitaan. Ang number one na tumalikod sa tungkulin mo na ibinigay sa iyo ng pamahalaan. Sinumpaan mo yan sa saligang batas, sa batas ng Pilipinas. Nagkataon pa naman, tatay na kasalukuyang Pangulo. Ayun pa. Parang, At hindi lang yun, Jen. Kamag-anak pa niya yata yun eh. Diba? Yun na nga. Wala yung kamag-anak. At malaki ang utang loob niya yan doon, Totoo. di ba? Pero nung kayo ay nagigipit na at maaaresto na, nanganganib ang buhay, gumamit kayo ng kasangkapan, mga tao, para sa inyo. Binago nila ang saligang batas, sinuway nila ang rule of law para sa iyo. Personal. At yan ay hindi naging maganda ang... Ginawa niyong shield ng taong bayan ng mga panahon na yun. Hindi nga naging maganda ang resulta. Nagkaroon tayo ng malawakang brownout, hindi ba? Hindi nyo pinatakbo ang nuclear power plant. Napakamahal ng singil sa kuryente. Ang gusto nyo po, happy kami. Pero yung pinangako nyo pong gusto nyo, happy kami, napababa ang kuryente. Hindi naman natupad manong dyan eh. Hanggang ngayon po, abot langit. Oo. Di ba? At saka natatandaan. Ginamit nyo lang atang campaign strategy Ayun yun eh. yun nga. So, niloko nyo ang taong bayan. Diba? Ayaw namin sa manloloko. Diba? Kasi kung puro lokohan tayo, wala hong maganda na magkakaroon yan ng bad president. Yan. Yun po ang gusto naming banggitin. Kaya naman, ako napansin ko, nung Nelson merong isang abogado na nakabase daw ito sa Washington, D.C. Kasi baka sabihin ni Manong, kayong dalawang kamoting kao, hindi ko kayo papansinin. Kasi hindi naman kayo abogado. Ako de kampanilyang abogado, iba ako eh. Pinapansin naman tayo ng majority. Minority pa rin. No? Well, anyway, kaabogado, sa kontra-abogado, siguro, Nelson, gusto ko lang ibahagi sa kanila. Ang ganda ng pagkakasagot nito. Actually, hindi ko to kilala personal, ha? Siya po ay isang abogado na nakabase ata sa Washington, D.C. At ito inilabas niya noong January 15, 2025. U.S. Pinoy for Real Change in the Philippines, SDS New York. Ang pangalan po, si Attorney Arnedo Valera. Ito pala, Pangulo pala siya ng hakbang ng Maisog USA. Okay. Right, so dito na ho natin tatapusin to, mga kabalitaan, no? Second portion na lang ho natin itong hakbang ng Maisog. Dahil pinaparinig ko lang ho sa inyo kung gaano ho talaga, mga walang kwenta ho itong mga bangag vloggers na nagpapakala to sa statement ni Manong Enrile. Dahil nga nagmula pala ang kanilang mga pahayag sa kanilang mga content sa katangahan na pahayag din ni Enrile, mga kabalitaan. Mantakin nyo po, isang traidor na
si Enrile, dati ipinapa-impeach niya yung tatay nito ni Bongbong. Ngayon, dumikit na naman kay Bongbong. Ngayon, dito natin nalalaman, siya pala yung dahilan na hindi ho pinapagana yung nuclear power plant, mga kabaitaan. Kaya nagkakaproblema ho tayo sa kuryente. Diba? Kasi sariling interest niya yun eh. Kagustuhan niya yun eh, para proteksyon sa kanyang sarili, mga kabalitaan. So dito na tuloy lumabas yung mga tinatagong sekreto ni ni Enrile, matandang ulo pong, mga kabalitaan. Pasintabi na po nakapagsalita ko tayo ng ganyan kasi nga nakakabwisit yung mga ganyang panguugali. Napaka-traidor pala itong hinampak na itong matandang to, mga kabalitaan. So ano na nangyari ngayon? Booking ka na, nilekturan ka pa, tapos nagmamarunong ka na ikaw ay tama at pagbibintangan mo pa yung rally ng INC na wala namang katuturan. Kaya sa mga nanonood ngayon, kung nagustuhan niyo po itong video presentation natin, huwag kalimutan, i-share niyo na po ito para kumalat at malaman ng karamihan kung ano yung mga latest update kaganapan sa ating lipunan kabalitaan. At huwag kalimutan din, tuloy-tuloy sa panonood, huwag niyo pong i-skip yung ads na mapapanood niyo sa video natin dito kabalitaan. Kaya kita-kits tayo sa susunod ng mga oras. Ako'y magbabalik ko. At ngayon sa puntong ito, magpapaalam na ako sa inyo. At matsalam sa panonood, lalo na sa mga OFW, Overseas Filipino Workers, sa mga bagong bayani ng bansa, at mga Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao, mga kabalitaan. At magandang buhay sa panonood din ni Mami Rose at Daddy Berting Tobias family to be Jonex, gayon din si Velasco Dennis Boss, magandang buhay. Ana Sandos, si Ma'am Grace Ray. Tama po ho ba yun? Maraming salamat. Si Ma'am Jane at siya, mabuhay ho kayong lahat kung saan man kayo ngayon. Alright, bye-bye na po. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out. Ingat-ingat po tayo. Babu.